Nakapagbigay na ang kampo ni VP Sara ng kanilang tugon sa Articles of Impeachment sa Senate Impeachment Court. At live po mula sa Batasang Pambansa, una sa balita, News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, dinetali ba ng kampo ng BC ang kanilang pinasang tugon sa Articles of Impeachment? Bok, hindi nga idinetalya ng legal team ni VP Sara yung laman ng kanilang sagot dito nga doon sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pasado alas 4:30 po, dumating yung ilan sa mga abogado ng BICE, kasama na nga po dyan si Attorney Michael Powa, bitbit nga po yung mga maleta na naglalaman ng kanilang sagot doon sa Articles of Impeachment. At ayon nga po kay Attorney Powa, muli nilang kinuwestiyon yung constitutionality ng impeachment proceedings, gayon din yung pagkalap ng House Committee on Justice ng mga ebidensya. Nanindigan po sila, isa nga doon sa mga prayers o panawagan nila, ibasura ng Senate Impeachment Court itong impeachment laban sa BICE. Gate po nila, walang impeachable offense si VP Sara. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Powa. Meron ngang infirmities yung naging proceedings. That's why we feel that it warrants dismissal. Also, we have raised our objections on the alleged pieces of evidence against the Vice President. By the way, that sinasabi nga natin, and we have to reiterate, yung mga pieces of evidence na yan ay hindi naman naka-attach sa original complaints. And itong mga pieces of evidence na to ay nakalap lang noong ongoing yung proceedings ng Committee on Justice and after we have gathered answers. So to us, this goes into basic tenets of due process. Sana ma-dismiss itong Articles of Impeachment laban sa kanya, but kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan. Marian, kamusta naman yung paghahanda ng House Prosecution Panel? Bok, kinumpirma nga sa atin ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na natanggap na nila yung kopya nga nitong sagot ni VP Sara Duterte. At meron po silang 5 araw ang House Prosecution Panel, 5 days para mag-file ng kanilang reply o hanggang sa June 8 sa susunod na Lunes nga yan. Pero ayon kay Luistro, inaasahan nila na within this week ay makapagpasa na sila ng tugon. At ayon nga pa kay Luistro, ay umaasa sila na maipaliliwanag ni VP Sara na very responsive at direkta na nga yung sagot doon sa Articles of Impeachment. 4 yung inilatag na articles ng Kamara laban sa BICE. Nandiyan yung confidential fund misuse, bribery o panunuhol, yung hindi maipaliwanag na yaman ng BICE at yung pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos at kanyang mga pamilya. Pero doon sakali nga na ito nga yung itulak ng kanyang kampo ibasura yung impeachment laban sa BICE, nanindigan nga si Luistro na handa silang tutulan itong panawagang ito. Narito ang pahayag ni Luistro. The Senate rules on impeachment does not speak about dismissal. The rules neither speak about remand nor about clarification. Ang sinasabi lamang po ng Senate rules on impeachment, trial. And after trial, the judgment is either conviction or acquittal. So to your question, kung may motion to dismiss or if the allegations are tantamount to a motion to dismiss, we will definitely oppose that. Bok, maugong pa rin yung posibilidad ng palitan ng liderato sa Senado na maaari namang magpaantala doon sa paglilitis. Anong tingin dito ng House Prosecutors? Bok, ayon nga kay Congresswoman Luistro, ano man daw yung mangyari sa Senado, hindi na raw dapat maantala pa itong pagsisimula ng paglilitis laban kay VP Sara. Malinaw naman daw kasi talaga na nakasaad sa konstitusyon, trial shall forthwith proceed. At nauna na ngang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na inaasahang sa July 6 mag-uumpisa nga yung impeachment trial o yung paglilitis laban sa BC. Hindi na raw ito dapat maantala pa at ayon kay Luistro ay umaasa siya na magiging patas ang mga senator judges sa paglilitis. Narito yung puling pahayag ni Luistro. Because we appreciate the fact that if prosecution is a constitutional duty, hearing this impeachment case
is likewise a constitutional duty on the part of the senator judges. Bok, kung isusulong ng mayorya sa Senado na ipagpatuloy yung investigasyon sa flood control scandal, hindi ba to makaka-apekto dun sa timeline ng impeachment trial? Bok, malamang siguro maaaring may epekto rin yan, pero duda rin dyan yung ilang mga kongresista, lalo na itong si Deputy Speaker Albi Benitez. Duda siya doon sa timing nitong muling pagbubukas ng investigasyon nga tungkol doon sa flood control scandal. At aniya, dapat daw ipaubayan na lang ng Senado yung investigasyon sa isang independent body. Katulad ng ginawa ng Kamara noong na ginawa nga yung Infracom, kung saan pinaubayan na lang din nila, kumbaga doon sa ICI, yung investigasyon sa flood control scandal. Narito po yung pahayag ni DS Albi Benitez. Well, ako tingin ko may politics involved. Nung dating chairman si Senator Ping Lacson sa Committee of Blue Ribbon, meron siyang committee report na ayaw pirmahan ng mga kasamahan niya doon. Bakit ganon? Tapos ngayon bubuksan na naman nila. Diba? So ano ba talaga naging reason kung bakit hindi sila magkasundo? Boka, abangan naman natin kung ano yung lalamanin na magiging reply o tugon ng House Prosecution Panel doon sa isinumiting sagot ng kampo ni VP Sara. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa Bok. Ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.